Wellman TV. Ben Yeager. Kabanata 11, hinamak sa mall mula sa pananaw ni Ben Yeager, ang mga taong ito ay mga maliliit na thug o punk sa kalye. Ang ilan ay maaaring maging mga estudyante. Sa makatuwid, ginawa niya ang isang mas magaan na diskarte, ibinagsak sila sa lupa nang hindi nagdulot ng anumang makabuluhang pinsala. Sa mga kalaban na tulad nito, kahit na ang isang malaking grupo ay hindi kalaban ni Ben Yeager. Ilang minuto lang ang itinagal niya sa pagbaba sa kanila, naiwan lamang si Blondie at ang kanyang tinatawag na Big Brother. Devil, pervert, sabay-sabay nilang sabi. Naglakad si Ben Yeager patungo sa dalawa, na sa sobrang takot ay lumuhad sila. Kuya, bulag ako sa totoong bundok, nasaktan kita, patawarin mo sana ako. 10,000 yuan, dadalhin natin bukas para magbigay galang, nakaluhod na pakiusap ni Blondie. Hindi mo maaalala kung hindi tinuruan ng leksyon, hindi ba? Tinapakan ni Ben Yeager ang kamay ni Blondie at bumunot ng kutsilyong militar mula sa kanyang binti. Nang lumitaw ang kutsilyo, nanlamig si Blondie, hindi sigurado kung ito ay dahil sa kutsilyo mismo o sa aura ni Ben Yeager. Kuya, patawarin mo ako, hinding-hindi na ako maglalakas loob, hinding-hindi, sa puntong ito, si Blondie ay talagang natakot at walang humpay na yumuko, nagmamakaawa. Talagang hindi na maglalakas loob. Talaga, hindi ko nauulitin ang ganitong bagay, malungkot na sigaw ni Blondie, nawala ang lahat ng bakas ng dati niyang kilos bilang isang thug. Nang makitang ang kabilang partido ay tunay na natakot, pagkatapos ay sinuot ni Ben Yeager ang kanyang militar na kutsilyo. Ben Yeager, nagmamadaling lumapit si Shi Jian kasama ang ilang tao. Nang makita ang 20 o higit pang mga kabataan na nakaupo sa lupa, nabugbog at namamaga, tumingin muna siya kay Ben Yeager nang may pagtataka ngunit hindi na nagkomento pa. Bakit ka tumakbo papunta dito? Matagal na kitang hinahanap, hindi kita makita. Tara na, hinahanap na tayo ni Boss Fang, nag-aalalang sabi ni Shi Jian. Kung hindi mo ako mahanap, bakit hindi mo ako tinawagan? Si Ben Yeager, nang makita si Shi Jian na mukhang balisa, ay hindi na natili bagkus tumalikod at naglakad palayo. Sino ang nakakaalam ng iyong numero ng telepono, bata? Hindi mo sinabi, sagot ni Shi Jian. Totoo yan. Kaya siya ay nasa underworld. Si Blondie, nang makita si Ben Yeager na naglalakad palayo, mahinang umupo sa lupa at napabuga ng hangin. No wonder napaka-bold niya. Mula ngayon, tayong mga kapatid ay dapat na sigurong iwasan ang paggawa ng gulo sa paligid. Ang pagsali sa underworld ay hindi biro, sabi ng isa pa. Bumalik sina Ben Yeager at Shi Jian sa Jiangho Bar at umakyat sa opisina sa ikalawang palapag. Boss Fang, may kailangan ka ba sa amin? Tanong ni Ben Yeager. Talagang meron. May pagpupulong ngayong gabi na kailangan ninyong dumalo sa akin. Humanda ka, sabi ni Fang Kuohai, ang kanyang tono ay tumitindi na may kislap ng kabagsikan sa kanyang mga mata, na parehong malinaw na nakikita ni na Ben Yeager at Shi Jian. At si Ben Yeager, manamit ng disente, huwag laging magmumukhang sira-sira. Naiintindihan ko, sabi ni Ben Yeager, pagkatapos ay bumaba sila ni Shi Jian. Nang makita ang seryosong ekspresyon ni Fang Kuohai, mahinang naramdaman ni Ben Yeager na maaaring may mangyari ngayong gabi. Hoy bata, alam mo ba kung ano ang nangyayari ngayong gabi? Tanong ni Ben Yeager kay Shi Jian. Ngumuso si Shi Jian kay Ben Yeager, bakit ko sasabihin sa iyo? Pagkasabi nito ay lumayo siya nang nakataas ang ulo. Nang makitang ganito ang pagkilos ni Shi Jian, hindi nagalit si Ben Yeager. Bumaba siya, umorder ng beer, at nag-isip kung ano ang dapat niyang ihanda. Anong problema, bakit nakakunot ang noo? Napangiti si Lan Tingting. Ngayong gabi, sinabi ng amo na dadalhin niya kami ng mabahong batang iyon sa isang pulong, ngunit wala akong damit, pagdaing ni Ben Yeager. Walang magawang ngumiti si Lan Tingting at umiling, paanong wala akong pera? Heto, papahiram ako sa iyo, at mababayaran mo ako kapag nakuha mo na ang iyong sweldo. Pagkasabi noon, naglabas siya ng bank card sa kanyang bulsa at ibinigay kay Ben Yeager. Sa pagtingin kay Lan Tingting, naramdaman ni Ben Yeager ang init sa kanyang puso.
Itinulak niya pabalik ang card, tumawa, at sinabing, ayoko na maging maingat, may pera ako. Hindi ko lang alam kung anong damit ang bibilhin, o kung paano ito bibilhin. Hoy, bakit hindi ka sumama sa akin sa pamimili? Tiningnan ni Ben Yeager si Lan Tingting na para bang siya ay isang tagapagligtas. Hindi pa nakita ni Lan Tingting ang isang taong hindi marunong mamili ng mga damit. Akala niya ay nagbibiro si Ben Yeager, ngunit pumayag lamang siya matapos makita ang seryosong ekspresyon nito. Nag-day off si Lan Tingting, at sumakay silang dalawa sa mall. Tingting, sa tingin mo ba mukha tayong mag-asawa? Ngumisi si Ben Yeager. Hindi. Kung gayon parang mag-asawa. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan, o hindi ako sasama sa iyo, pinanangkitan ni Lan Tingting si Ben Yeager. Sige, titigil na ako, humiga lang si Ben Yeager sa backseat saka nagpatuloy, kung ganoon ay mukha kaming magkapatid. Mas katulad niyan, nakangiting kasiya siyang si Lan Tingting. Driver. Pagpasok sa mall, pinona ni Lan Tingting si Ben Yeager sa seksyon ng damit. Madalas siyang pumupunta rito, at kahit na halos wala siyang dalang kahit ano, sulit pa rin ito para lamang sa window shopping. Bibili tayo ng suit, tuwang-tuwang sabi ni Lan Tingting, pagkatapos ay mabilis na nauna. Ben Yeager, dali, ang ganda ng mga damit dito, masayang sabi ni Lan Tingting. Sa sandaling iyon, para siyang isang masayang munting prinsesa. Marahil ay may likas na pang-akit sa mall shopping para sa mga kababaihan. Si Ben Yeager ay nabuhayan din ng kanyang kalooban. Tingnan mo ang kamisete na iyon, Ben Yeager, napakaganda nito, tiyak na babagay sa iyo, masayang sabi ni Lan Tingting. Pagkatapos ay pumunta tayo para sa isang iyon, direktang sabi ni Ben Yeager. Hindi, masyadong mahal ang mga damit dito, nakakatingin lang tayo pero hindi natin kayang bilhin, medyo nanlabo ang mga mata ni Lan Tingting ngunit mabilis itong nabuhayan ng loob. Huwag mag-alala, hindi problema ang pera, sabi ni Ben Yeager, hinayla siya papasok sa tindahan. Pinatibay ni Lan Tingting ang sarili at sumunod. Pagkatapos ng lahat, ang pagtingin ay libre, kaya walang dapat ikatakot. Sinukat ng tindera sina Ben Yeager at Lan Tingting gamit ang kanyang mga mata habang naglalakad sila, pagkatapos ay nakasimangot at lumapit, pilit na ngumiti at sinabing, hello, nagbebenta lang kami ng mga tunay na Armani suit dito. Oh, nakuha ko na, mahinang tugon ni Ben Yeager, pagkatapos ay ngumisi kay Lan Tingting, ano sa palagay mo, alin ang pinakaangkop sa akin? Sa tingin ko lahat sila ay nababagay sa iyo, medyo awkward na sabi ni Lan Tingting. Kung tutuusin, ang mga damit dito ay sobrang mahal, lampas sa kanilang kayang bilhin. Tindero, kukunin ko ang suit na ito. Ang isang mayayamang babae na magarbong bihisan ay tumingin ng masama kay Lan Tingting at ngumuso, iba na talaga ang panahon. Iniisip ng mga taong walang tao na maaari silang pumasok dito at hindi man lang isaalang-alang ang kanilang lugar. Maliwanag, ang mayayamang babae ay nakaramdam ng pang-aalipuste sa mga taong tulad ni Lan Tingting na nagbabrowse sa tindahan. Narito siya, Mrs. Huang, mangyaring huwag kang magalit, binigyan din ng tindero ng masamang tingin sina Ben Yeager at Lan Tingting. Nakatayo doon si Lan Tingting, namumula ang kanyang mukha sa kahihiyan, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Pupunta tayo. Bulong niya kay Ben Yeager, hinihila ang manggas nito. Kabanata 12 Paggastos ng fortune ng walang pagkurap ng mata, aalis na ba tayo? Hinatak ni Lan Tingting ang manggas ni Ben Yeager. No need, di ba sabi mo maganda ang mga damit dito? Bibili tayo ng damit dito. Sales assistant, dalhan mo ako ng ilang set ng damit para subukan, malakas na tawag ni Ben Yeager. Ang kanyang boses ay di pangkaraniwang malakas, nakakakuha ng mga tingin sa mga taong malapit. Ang mga nakapaligid na sales attendant ay abala lahat sa pag-asikaso sa ibang mga kliyente, na may isang tao lamang na walang ginagawa. Nang makitang sumisigaw si Ben Yeager, nag-aatubili na lumapit ang taong iyon. Para sa mga sales attendant na ito, ang kakayahang magbenta ng mga damit dito ay nangangahulugan na sila ay napili para sa trabaho, pareho ang kanilang hitsura at kanilang mga figures sa mall na ito. Dahil ang mga damit dito ay mas mataas,
Ang mga mamimili ay mayaman o marangal, kaya ang mga attendant ay nakatagpo ng maraming malalaking boss at mayayamang babae. Naturally, nang makita nilang pumasok si Ben Yeager na nakadamit gaya niya, tila nakakabaliw. Higit pa rito, nagtrabaho sila sa komisyon, na ang bonus ng bawat tao ay tinutukoy ng bilang ng mga damit na kanilang nabili. Sa pagharap sa isang tulad ni Ben Yeager, natural na ayaw nilang pagsilbihan siya. Ibaba ang 3 suit sa itaas na may iba't ibang kulay para subukan ko, itinuro ni Ben Yeager ang mga suit sa itaas. Sir, ang bawat isa sa mga suit sa itaas ay nagkakahalaga ng higit sa 50,000, nag-aatubili na sagot ng attendant, ngunit hindi kumilos upang kunin ang mga ito. Ah, mahal ba? Nagulat na sabi ni Lan Tingting. Bagamat alam niyang mahal ang mga damit dito, nalampasan nito ang kanyang imahinasyon. Dapat itigil na natin ang paghahanap. Paano kung may masira tayo? Hindi namin kayang bayaran iyon. Ayos lang, nakangiting sabi ni Ben Yeager. Hoy, bakit hindi mo sila ibinaba para sa akin? Tanong ni Ben Yeager sa attendant. Nakakatuwa ito. Ang batang ito ay nagsisikap lamang na iligtas ang kanyang mukha sa pamamagitan ng pagbubunyi sa kanyang sarili sa harap ng isang babae. Let's see how he'll get out of this. Sabi ng mayamang ginang na pagkatapos magbayad ay hindi na umalis bagkus ay tumabi na lamang sa pagmamasid sa dalawa. Sir! Tumigil ka sa katarantaduhan mo at ibaba mo sila ng mabilis, sabi ni Ben Yeager, na lalong naiinip. Walang pagpipilian ang katulong, kumuha ng poste ng kawayan at ibinaba ang mga damit. Kung hindi mo binili mamaya, sisiguraduhin kong mapapahiya ka ng husto. Kahit isang pulubi ay nangangahas na magyabang dito. Sa kabila ng mapang-asar ng ngiti sa labas, isinumpa ng attendant si Ben Yeager ng 100 beses sa kanyang puso. Sinubukan ni Ben Yeager ang itim na suit at umikot sa harap ni Lan Tingting. Paano ba, bagay sa akin ang suit na ito, tama ba? Si Lan Tingting, nang makita si Ben Yeager sa damit, ay saglit na natigilan. Dapat sabihin, damit talaga ang gumagawa ng lalaki. Si Ben Yeager, na nakasuot ng suit na ito, ay nagpakitang mas gwapo at mature. Ang mayamang babae sa malapit ay nagulat din, hindi inaasahan na ang binata sa harap niya ay magiging kapansin-pansin. Nahigitan niya ang sarili niyang asawang walang kabuluhan. Ngunit mabilis niyang tinakpan ang sariling ekspresyon, bamulong, emph. Ano ang magandang naidudulot ng pagiging matalas? Kung walang pera, tapos ka pa. Bagay sa iyo ang lahat ng 3 suit, lalo na iyong puti, parang ibang tao ka, masayang sabi ni Lan Tingting. Sa sandaling iyon, pinahahalagahan lamang niya ang mga damit, hindi isinasaalang-alang ang presyo. Talaga. Masayang ngumiti si Ben Yeager, pagkatapos ay sinubukan ang lahat ng 3 piraso, at nakitang magkasya ang bawat isa na parang ginawa para lang sa kanya. Ang attendant, nang makita si Ben Yeager na walang katapusan na sumusubok ng damit, ay nagsawa na. Bumili ka ba talaga o hindi? Kung hindi, pagkatapos ay umalis ka agad. Paano kung madumihan ang damit? Kaya mo bang bayaran sila? Pagkasabi nito ay inagaw niya ang mga damit na nakatabi. Paano mo kakausapin ang mga customer mo ng ganyan? Kailan ko ba sinabing hindi ako bibili? Ibaba mo sila, hindi nasisiyahang nagsalita si Ben Yeager. Fair na lang. Tanggalin ang mga damit at ibalik, nag-aalalang sabi ni Lan Tingting. Kukunin ko ang isang ito, at ang 2 pa. And bring me one more of the white ones, inis na sabi ni Ben Yeager. Ang mga salita ni Ben Yeager ay nabigla sa lahat ng naroroon, bumili ng 4 na piraso, na umaabot sa mahigit 200,000. Talaga bang may ganoong klaseng kapangyarihan sa pananalapi ang tila naghihikahos na binata? Ben Yeager. Naisip ni Lan Tingting na si Ben Yeager ay kumikilos dahil sa galit at gusto siyang paalalahanan, ngunit ngumiti lang si Ben Yeager sa kanya upang ipahiwatig na maayos ang lahat. Ngayon, nagsimulang mag-alala si Lan Tingting. Mayroon lamang siyang 100,000 sa kanyang bank account, at kung hindi makabayad si Ben Yeager, kailangan niyang ihulog ang lahat ng kanyang ipon. Sir, hindi po kayo nagbibiro ha? Natatarantang sabi ng attendant.
Nakakita na siya ng mayayamang tao na pumunta rito para mamili pero wala pa siyang nakitang bumili ng 4 na piraso ng sabay-sabay, kaya medyo hindi siya makapaniwala. Pati ang mayamang babaeng tumabi ay nagulat. Namili lamang siya rito para ipagmalaki ang kanyang kayamanan, at kailangan ng maraming determinasyon upang makabili. Ang mga damit ay para sa kanyang asawa para hindi malihis ang puso nito, ngunit hindi niya inaasahan na ang mukhang hindi kaakit-akit na batang ito ay bumili ng 4 na piraso ng sabay-sabay, na hinahamon ang kanyang vanity. Nagmamadali ako, bilasan mo at dalhin mo sila, naiinis na sabi ni Ben Yeager. Sir, I am so sorry, but we only have this one piece in white. Tignan mo, ang attendant, na ngayon ay ganap na naalis ang kanyang dating ekspresyon, pinagtibay ang customer ay Diyos na ugali, ang kanyang mukha ay mas mabilis na nagbabago kaysa sa pagbabasa ng libro. Since wala ka na, then never mind. Huwag nating kunin, sabi ni Lan Tingting, hinayla si Ben Yeager, naghahanda na umalis. Kukunin ko ang 3, sabi ni Ben Yeager nang hindi umaalis, at ibinigay ang kanyang bank card sa attendant. Ang attendant, sa takot na baka magbago ang isip ni Ben Yeager, ay nagmamadaling proseso ang bayad. Nang ipasok ni Ben Yeager ang kanyang PIN, nakahinga siya ng maluwag. Hindi niya inaasahan na magbebenta siya ng 3 piraso ng sabay-sabay ngayong araw. Ang mga high-end na damit na ito ay maaaring hindi magbenta ng kahit 1 piraso sa isang taon. Hindi mapigilan ng attendant ang mapangiti sa naisip, habang ang iba pang attendant ay nagsisi na hindi sila ang nagsilbi kay Ben Yeager. Paglabas nila ng tindahan, pawis na pawis ang mga palad ni Lan Tingting sa kaba. Hindi niya maiwasang mapasulyap kay Ben Yeager, na may malapad ng ngiti, at hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pagsisisi sa paggastos ng pera. Siyempre, hindi magagalit si Ben Yeager tungkol sa pera. Espesyal na pondo iyon na inilaan sa kanya ng probinsya, at bagamat frugal, niya normally, hindi siya nagpapigil kapag kailangan pang gumastos, kung tutuusin, para sa trabaho. Halika, bumili tayo ng ilang pares ng leather na sapatos, tumawa si Ben Yeager. Sa karanasang bumili ng damit, pinaghandaan si Lan Tingting. Pipiliin ni Ben Yeager ang mga mamahaling bibilhin. Basta nagustuhan ni Lan Tingting ang estilo at tumango, magbabayad kaagad si Ben Yeager. Pagkatapos mamili ng kanyang mga damit, bumili din si Ben Yeager ng ilan para kay Lan Tingting. Talagang tumanggi siya noong una, ngunit sa pagpupumilit ni Ben Yeager, bumili siya ng ilang abot kaya. Nang matapos ang kanilang pamimili, naghanap ng makakainan ng 2 bago nagmamadaling bumalik. Pagbalik, nahiga si Ben Yeager sa kama at natulog hanggang sa may dumating na gumising sa kanya. Kabanata 13, saan nanggaling ang bastos na ito? Ben Yeager, ikaw na maliit na bastos, dito pa rin natutulog. Bumangon ka na, oras na, pumasok si Shi Jian sa silid ni Ben Yeager upang makita siyang mahimbing na natutulog, pagkatapos ay kinurot ang kanyang ilong, sinamantala ang pagkakataon na bahagyang pag-alitan siya. Huwag mong abalahin ang pagtulog ko, baka mahihirapan ka mamaya, tamad na sabi ni Ben Yeager. Tapos na ang oras, halika na, bumangon ka na. Kailangan pa nating sundan si Boss Fang sa isang meeting, nakita ni Shi Jian na hindi gumagana ang kanyang panlilinlang, kaya sinimulan niyang pilitin na hilahin si Ben Yeager. Noon lang naalala ni Ben Yeager na may mga dapat pang gawin, kaya dali-dali siyang bumangon at nagpalit ng bagong baylang damit. Nakasuot ng puting suit, agad siyang nag-transform mula sa isang walang tao tungo sa isang matangkad, mayaman, at gwapong lalaki. Paglabas niya ng kanyang silid, nagdulot ito ng bulong-bulungan ng pagkamangha mula sa kanyang mga kapatid. Nang makita ni Fang Kuohai si Ben Yeager, siya rin ay natigilan saglit, hindi inaasahan na makakapaglinis ng husto ang bata. Handa ka na ba, Ben Yeager? Tanong ni Fang Kuohai. Handa na, tingnan mo lang ang damit ko, at malalaman mong nasa lugar na ang lahat, tumawa si Ben Yeager. Napailing si Fang Kuohai, nakangiti. Sa kanyang pananaw, hindi talaga handa si Ben Yeager. Nagpalit lang siya ng damit. Ngunit hindi mahalaga, pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang unang pagkakataon na dalhin si Ben Yeager sa isang pulong, pangunahin upang subukan ang bata at bigyan siya ng kaunting pag-aaral.
8:00 ng gabi ng husto, umalis sila. Kasama si Ben Yeager, may 3 tao, kasama si Shi Jian na nagmamaneho. Hindi naman kalayuan ang tagpuan, halos 10 minutong biyahe lang. Bumaba ang 3 sa sasakyan, sinundan nina Ben Yeager at Shi Jian si Fang Kuohai. Pagdating nila sa harap ng isang villa, kinuha ng mga security personnel ang punyal at pistol na dala ni Shi Jian. Gayunpaman, nang hinanap nila si Ben Yeager, wala silang nakita. Hindi maiwasan ng security staff na bigyan ng dagdag na tingin si Ben Yeager. Anong tinitingin-tingin mo? Mahilig ka rin sa mga gwapo. Pinandilatan ni Ben Yeager ang security guard. Hinayla siya ni Shi Jian, at pagkatapos ay sinundan nila si Fang Kuohai sa loob. Paumanhin, mga kapatid, may nangyari ngayon at na-late ako, sorry talaga, sabi ni Fang Kuohai habang nakaupo siya sa kanyang upuan. Sa isang malaking silid sa ikalawang palapag, mayroong isang malaking oval na mesa. 4 na tao ang nakaupo sa magkabilang gilid ng mesa, at isang tao ang nakaupo sa gitna. Ang lalaking nasa gitna, na ang karamihan sa kanyang buhok ay kulay abo na, ay tila nasa 60 taong gulang, ang taong ito ay si Chairman Sheng Wantao ng grupo. Ang grupo ay itinatag ni Sheng Wantao, na sa kanyang kabataan, ay isa ring prominenteng figure sa underworld. Sa pag-unlad ng ekonomiya, ang purong gangsterismo ay naging lalong hindi napapanatili, kaya itinatag niya ang grupo, bagaman sa ibabaw ito ay isang corporate group, ito ay aktwal na sinusuportahan ng mga boss ng 8 underworld na puwersa sa ibaba nito. Sige, dahil nandito na lahat, simulan na natin ang meeting. Xiao Wu, bakit hindi mo muna ibahagi ang kamakailang sitwasyon ng iyong kumpanya? Sabi ni Sheng Wantao. Isang binata na nakaupo sa unahan ng tumango, ang aming Yijing Real Estate Company, pagkatapos ng 1 taon ng pagkakatatag, ay nagsimulang magkaroon ng hugis at mabilis na umuunlad. Isa pang tagapagsalita, isang may-ari ng pabrika, ang nagpahuli kay Fang Kuohai. Ang ilang mga bar na pinamamahalaan ko ay palaging pareho, walang gaanong masasabi, sabi ni Fang Kuohai. Iyan ay dahil mahina ang iyong pamamahala. Bakit hindi mo ibinenta ang mga kalakal na ipinadala sa iyong mga bar kamakailan? Kung lahat ng mga bagay na iyon ay naibenta, ang iyong mga kita ay maaaring dumoble, may isang nanunuya. Oo, hindi ka ba marunong magnegosyo? Ang silid ay boss sa mga boses na pawang nakatutok kay Fang Kuohai. Sa tingin mo ba napakadaling ibenta ng mga bagay na iyon? Malakas ang pagclamp ng mga pulis, hindi madali para sa akin na idiskarga sila. Kalokohan, nakipag-ayos na kami sa pulis, walang magsusuri sa mga bar mo. Little 8, naibenta mo na ba ang mga kalakal na iyon at ibinulsa mo ang pera? Sabi ng isang matangkad na payat na lalaki, si Zhu Qingyuan, na nagpatakbo ng negosyong logistic. Bro, hindi mo basta-basta masasabi yan. Bakit hindi mo subukang patakbuhin ang lugar ko, lumipat tayo? Ngumisi naman si Fang Kuohai. Maaari mong ibigay sa akin ang iyong lugar, ginagarantiya ko na doble ang kikitain ko kaysa sa iyo sa loob ng 2 buwan, malamig na sabi ni Zhu Qingyuan. Natatakot lang ako na sa loob ng 2 buwan, hindi lang ang pera ay hindi kumita, kundi pati ang bar ko ay isara mo, tumayo si Fang Kuohai. Ano bang sinasabi mo? Little 8, mag-ingat sa iyong mga salita, o hindi mo malalaman kung paano ka namatay, halata ang pagbabanta ni Zhu Qingyuan. Lahat ay mamamatay, masisiguro ko lang sa iyo, tiyak na mamamatay ka bago ako, sabi ni Fang Kuohai. Hoy, Boss Fang, maganda ang pagkakasabi niyan. Kung titingnan mo ang lalaking iyon, na walang kulay sa mukha at madilaw-dilaw na balat, masasabi mong bilang na ang kanyang mga araw. Ngunit tingnan mo si Boss Fang, kumikinang sa kalusugan, puno ng sigla at sigla, biro ni Ben Yeager nang makita ang sitwasyon. Bastos! Sino itong brat na nangangahas na tumakbo ng ligaw dito? Isang tao, kaladkarin ang batang ito palabas at patayin siya, galit na sigaw ni Zhu Qingyuan. Naiinis na siya dahil hindi niya kayang ipaglaban si Fang Kuohai. Laban kay Fang Kuohai, nakadama pa rin siya ng kaunting paggalang sa kapatid at medyo nag-iingat, ngunit ang hindi kilalang bata na ito ay biglang sumulpot.
Pagkatapos magsalita ni Zhu Qingyuan, ang kanyang dalawang bodyguard ay mabilis na lumipat patungo kay Ben Yeager, handang sunggaban siya. Si Shi Jian, nang makita ito, ay tumayo kasama si Ben Yeager, handang harapin ang dalawang lalaki. Sino ang manggahas? Hinampas ni Fang Kuohai ang mesa at tumayo. Bro, mainit ang ulo mo, iniisip mong patayin ang isa sa mga tauhan ko. Tumahimik kayong lahat, anong klaseng lugar ito sa tingin ninyo? Hindi ko kukonsintihin ang ganitong kaguluhan dito, galit na sabi ni Sheng Wantao. Huwag magpalinlang sa edad ng matandang ito. Kapag nagalit siya, hindi siya bonibiro. Bagamat panloob nilang hindi iginagalang ang matanda, kailangan pa rin nilang iligtas ang mukha. Dahil hindi maganda dito, dalhin natin sa labas. Tumingin si Ben Yeager sa dalawang bodyguard. Tara na sa labas, sino ang matatakot kanino? Sabi ng dalawang bodyguard at nagtungo sa labas. Tara na at kilalanin natin sila, sabi ni Shi Jian. Tumigil ka sa tayo. Manatili ka rito at alagaan si Boss Fang, kakayanin kong mag-isa ang ganitong bagay, casual na naglakad palabas si Ben Yeager. Walang kwentang tanga, ngini siya ni Zhu Qingyuan. Maliwanag, malaki ang tiwala niya sa dalawa niyang bodyguard. Sa una, pinili niya ang dalawang lalaking ito mula sa underground boxing ring. Ang mga manlalaban sa underground boxing ring ay ang mga tipong itataya ang kanilang buhay para sa pera, at ang dalawang ito ang nangungunang manlalaban doon. Noong una niyang nakuha ang dalawang lalaki na ito, naging proud siya saglit. Sa bawat pagtitipon, ipapakita niya ang mga ito at pukawin ang iba pang mga amo. Ang lahat ng naruroon ay dumanas ng kanyang pagmamataas, kaya ngayon, nang makitang maaaring may palabas, walang namamagitan. Kabanata 14 na anong tinitingnan mo, pervert? Nakita ni Shi Jian ang mga kakayahan ng dalawang lalaking iyon at tumingin siya kay Fang Kuohai na may kaunting pag-aalala. Maliwanag, nag-aalala rin si Fang Kuohai, ngunit ang higit na ikinabahala niya ay ang isyu ng mukha. Ang dumb brat na ito, ngayon ay matigas na kumilos, naisip ni Fang Kuohai sa sarili. Bagamat madalas na makipag-away si Shi Jian kay Ben Yeager, nagmamalasakit siya sa kanya kapag ito ay talagang mahalaga. Gusto niyang lumabas para tulungan si Ben Yeager, ngunit tinanggihan siya ni Ben Yeager. Hindi rin tumayo ang ibang mga amo. Dahan-dahan lang silang humigop ng tubig na para bang walang pakialam sa kanila ang bagay na iyon. Samantala, si Zhu Qingyuan ay abala sa pagkalkula ng kanyang sariling kalamangan. Tanggalin muna natin ang brat na ito, at mamaya humanap ng pagkakataon para ilabas si Shi Jian. Little Egg, gusto kong makita kung paano mo panatilihin ang iyong mukha sa negosyong ito. Habang ang lahat ay hinihigop sa kanilang sariling mga iniisip, biglang may ilang mga hiyawan mula sa labas. Si Shi Jian, na nag-aalala kay Ben Yeager, ay mabilis na tumakbo palabas, ngunit bago pa man niya marating ang pinto, malayang naglakad si Ben Yeager. Kung iisipin na ipagmamalaki nila ang gayong mga kasanayan, napakasamang kahihiyan, sabi ni Ben Yeager ng mapang-asar. Bagamat ang dalawang iyon ay underground boxing champions, si Ben Yeager ang point man sa hukbo at nakaranas ng binyag ng dugo sa Middle East. Ang pagtawag sa kanya na isang sundalong matigas ang ulo ay hindi pagmamalabas. Ikaw bata, mayroon ka talagang mga kasanayan, sabi ni Shi Jian, masayang sinuntok si Ben Yeager nang makita siyang bumalik. Hoy, kailan ka nagsimulang magmalasakit sa akin, na may pag-aalala sa mukha mo? Tanong ni Ben Yeager kay Shi Jian. Sino ang nagmamalasakit sa iyo? Huwag mong purihin ang iyong sarili. Tinitingnan ko lang kung patay ka na, para makolekta ko ang bangkay mo, sagot ni Shi Jian. Ang kanyang mood ay lubos na bumuti habang naglalakad siya sa likod ni Fang Kuohai. Anak, nababagay ba sa panlasa mo ang 2 taong iyon? Tinanong ni Fang Kuohai si Ben Yeager nang makita siyang bumalik, na halatang natuwa. Napalakas talaga ang mukha niya. Sa underworld, mukha ang pinakamahalagang bagay. Sa kabilang banda, mapula ang mukha ni Zhu Qingyuan. Hindi siya makapaniwala na si Ben Yeager lang ang mabilis na nagpabagsak sa kanyang mga taong may kakayahan. Ikaw brat, anong dirty tricks ang ginamit mo? Sinabi ni Zhu Qingyuan sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin.
Third kuya, hindi mo masasabi yan. Kung sino man ang dapat sisihin, ang mga kapatid mo ang hindi nila kapareha, sabi ni Fang Kuohai na may masamang tingin. Ang iba pang mga boss na nakaupo doon ay nakatingin din kay Ben Yeager. Tunay na natuwa ang kanilang mga puso. Ang binata sa harap nila ay sa wakas ay nagbigay sa kanila ng isang piraso ng pagpapatunay. Sa sandaling iyon, ang dalawang lalaki mula sa labas ay dahan-daang pumasok, inaalalayan ang isa't isa at mukhang malubhang na sugatan. Kayong dalawang walang kwentang basura, ano ang ginagawa ninyong babalik dito? Lumabas ka! Sigaw ni Zhu Qingyuan. Matapos ang naturang kaguluhan, biglang natapos ang pagpupulong. Nakaupo sa kotse, tuwang-tuwa si Fang Kuohai na hindi niya mapigil ang mapangiti, humahalaklak sa tuwing naiisip niya ang ekspresyon ni Zhu Qingyuan. Anak, simula ngayon kasama ka na, sabi niya. Fang, ang third master ay ang uri ng masamang tao na hindi nakakalimot ng sama ng loob. Dahil hinayaan siyang magdusa ng ganoong pagkawala ngayon, tiyak na hindi niya ito pababayaan, sabi ni Shi Jian. Nang marinig ang mga salita ni Shi Jian, bahagyang natahimik si Fang Kuohai at tumanggo, totoo yan. Kilalang kilala ko si third brother. Mahilig siyang saksakin sa likod kapag hindi ka nakatingin. Nawalan kami ng mukha sa kanya ngayon. Tiyak na maghihiganti siya. Kailangan mong mag-ingat sa mga susunod na araw. Huwag kang mag-alala, Boss Fang, hanggat naglakas loob siyang pumunta, sinisigurado kong one-way trip ito para sa kanya, kumpiyansang sabi ni Ben Yeager. Sa loob ng opisina ni Fang Kuohai sa River City Bar, may isang magandang batang babae na pabalik-balik na nag-aalala. Siya ay naka-bobcut, nakasuot ng asul na maong, at isang puting t-shirt, isang imahe ng kabataang kagandahan na makikita mula sa kanyang balingkinitang figure. Bakit hindi pa siya bumabalik? Gabi na kasi. Baka may nangyari. Sabi ng dalaga. Miss, huwag kang mag-alala, kasama ni boss si Shi Jian. Walang mangyayari, sabi ng isa sa kanila. Isang malamig na sulyap ang ibinigay ng dalaga sa taong iyon ngunit hindi ito nagsalita, pinananatili lamang ang isang isang kilos. Kailangan kong hanapin sila, nag-aalalang sabi ng dalaga. Sino ang hinahanap? Tawa ng tawa si Fang Kuohai habang binubuksan ang pinto. Halos mapatalo ng dalaga sa tuwa nang makitang bumalik si Fang Kuohai, ngunit agad niyang tinakpan ang kanyang ngiti. Bumalik ka na. Ano, nag-aalala ka na hindi na babalik ang tatay mo? Si Fang Kuohai, batid ang pag-aalala ng kanyang anak, ay tumawa ng buong puso. Nag-aalala sa'yo. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang anak ni Fang Kuohai, si Fang Rong. Nag-aral siya sa unibersidad sa parehong lungsod at karaniwang nakatira sa campus, bihirang umuwi. Nang makitang bumalik ang kanyang ama, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Fang Rong, pagkatapos ay naghanda upang bumalik sa paaralan. Ayaw niyang magtagal sa ganitong klaseng lugar. Minsan na niyang pinayuhan ang kanyang ama na ituloy ang isang lehitimong karera, na walang iba kundi ang kapayapaan at kaligtasan, ngunit sa huli ay hindi maiwan ni Fang Kuohai ang kanyang mga kapatid. Si Fang Rong, nang makitang hindi niya mahikayat ang kanyang ama, ay piniling huwag nang magsalita pa, ngunit madalas siyang nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan. Aalis na sana si Fang Rong, bigla niyang naramdaman na may nakatitig sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Ben Yeager na nakasuot ng puting suit, na bigla habang nakatingin sa kanya, mukhang handa nang lumunin siya. Pervert ka, anong tinitingin-tingin mo? Wala ni isang magaling sa inyo, galit na bulalas ni Fang Rong. Kung maganda ang mukha mo, hindi ba it meant to be seen? Bakit hindi ka lumaki ng kaunti kung ganoon? Walang awang sagot ni Ben Yeager. Ikaw. Hindi inaasahan ni Fang Rong na may makikipag-usap pabalik sa kanya dito, hindi pa ito nangyari noon, ngunit sa halip na magalit, medyo na-flatter siya. Kahit sinong babae ay matatawag na maganda sa kanyang mukha. You rascal, she managed, her face flushing red, which only added to her beauty. Rongrong, tigilan mo na ang kagulo. Pakilala ko sa iyo, ito ay isang bagong kapatid na kinuha ko sa ilalim ng aking pakpak. Simula bukas, siya na ang mananagot para sa iyong kaligtasan, sabi ni Fang Kuohai.
Napagdesisyonan na niya ito sa sasakyan. Dahil nasaktan nila si Zhu Qingyuan, walang duda na maghihiganti si Zhu. Hindi ma-target si Fang Kuohai, tiyak na hahabulin niya si Fang Rong. Sa mga tauhan ni Fang Kuohai, walang alinlangan na si Ben Yeager ang pinakamahusay, at ang pagkakaroon niya ng proteksyon kay Fang Rong ay ang perpektong solusyon. Gayunpaman, medyo nag-aalala pa rin siya. Ano? Paprotektahan niya ako. Hindi ko kailangan, ayos lang ako sa school, hindi ko kailangan ng magpo-protekta sa akin. Tumalikod si Fang Rong at naglakad palayo. Rong. Tawag ni Fang Kuohai, ngunit determinadong nagpatuloy si Fang Rong pababa ng hagdan. Lahat ng ito ay gawa ko, nakangiting sabi ni Fang Kuohai sa kanyang mga kapatid. Ben Yeager, simula bukas, ikaw na ang bahala sa kaligtasan ni Rongrong, umaasa ako sa iyo. Si Shi Jian, nang marinig ito, ay napangiti sa sarili. Alam na alam niya ang ugali ng batang si Miss at hindi niya maiwasang yakapin si Ben Yeager ng may masayang ngiti. Si Ben Yeager, gayunpaman, ay mukhang problemado. Ako, handa na ba ako? Ang ekspresyon ni Fang Kuohai ay naging mabagsik. Kung wala ka, walang tao. Pero ipaalala ko sa iyo, mas mabuting huwag kang magtanim ng anumang ideya tungkol kay Rongrong, o kung hindi. Stop joking, mukha ba akong ganyang klase ng lalaki? Umiyak si Ben Yeager. Hoy, ano bang meron sa mga tingin na yan? Anong ibig mong sabihin dyan? Tanong ni Ben Yeager. Hindi tulad ng ganoong klase ng lalaki, ikaw ang ganoong klase ng lalaki, sabi ni Shi Jian na may pilyong ngiti. Kabanata 15 This seat is akin kinabukasan, dumating si Ben Yeager sa universidad na nagmamaneho ng isa sa Audis ni Boss Fang. Dahil nagtatrabaho siya bilang bodyguard, kailangan niyang maging low profile. Kaya naman, isinuot niya ang kanyang damit na pang-sports at nagsuot ng sneakers. Sa paglalakad sa paligid ng campus, nakikita lang ni Ben Yeager ang kagandahan sa lahat ng dako, mga babaeng kasing ganda ng mga ulap. Iba talaga ang universidad, pagmumuni-muni ni Ben Yeager habang siya ay naglalakad, walang humpay na pinagmamasdan ng mga babaeng nadaanan niya, hindi tinatago ang kanyang malaswang kilos. Naimbestigahan na niya ang schedule ng klase ni Fang Rong, kaya dumiretso siya sa kanyang silid-aralan. Sa pagpasok ni Ben Yeager sa silid-aralan ni Fang Rong, lahat ng estudyante ay abala sa kanilang mga telepono, hindi pinansin ang pagdating niya. Inis-ka ni Ben Yeager ang malaking silid-aralan at hinanap ang upuan ni Fang Rong, pagkatapos ay lumakad at umupo sa tabi niya. Nakaupo pa lang siya nang may lalaking estudyanteng lumapit sa kanya at kinurot siya, "Excuse me, classmate, this seat is taken." Bagamat magalang na nagsasalita ang estudyante, may utos ang tono nito. "Taken. Wala akong nakikitang tao dito," sagot ni Ben Yeager, na sinulyapan ng estudyante. Nilingon ni Fang Rong ang kanyang ulo, at nang makita si Ben Yeager, una siyang natigilan, pagkatapos ay mabilis na napuno ng pagkasuklam. "Ikaw. Lumayo ka sa akin," diretsyong sabi ni Fang Rong. "Kita mo, anak. Sinabihan ka lang ni Fang Rong na sumigaw, kaya mahirapan ka," sabi ng estudyante, nang makita si Ben Yeager na medyo ayaw sumunod, halatang naiinis. "Maaari ka ring sumigaw, tigilan mo na ako," sabi ni Fang Rong sa estudyante. "Narinig mo ba yun? Sinabi niya sa iyo na mag-scram," tumawa si Ben Yeager. "Kayong dalawa, magsisigawan lang," nagtaas ng boses si Fang Rong. "Xiao Li, anong nangyayari?" Sa pagkakataong iyon, tanong ng isang gwapong estudyante habang papalapit. "Kuya Xinglong, umupo na ang batang ito," lumiwanag si Xiao Li nang makita niyang dumating si Ding Xinglong. Ang ama ni Ding Xinglong na si Ding Shuijie, ay nagmamay-ari ng isang 4-star hotel. Bagamat hindi ito kasing engrandi ng Xiangyang International Hotel, itinuring pa rin silang mayaman. Pinalaki ni Ding Xinglong si Ben Yeager at sinabing mapang-asar, "Anak, alam mo bang ito ang pwesto ko?" "Ayoko," sagot ni Ben Yeager. "Bueno, ngayon ikaw na, kaya scram," malamig na sabi ni Ding Xinglong. Sa paaralan, si Ding Xinglong ay kilala bilang isang bully, at maraming estudyante ang sumusunod sa kanya. At itinuon niya ang kanyang paningin kay Fang Rong.
Kinamumuhian ni Fang Rong ang gayong mga tao. Ang kanyang ama ay ganoon din. Ang kanyang pang-araw-araw na karahasan at pagpatay ay nagpuno sa kanya ng pagkasuklam, kaya bihira siyang umuwi. Akin na ang lugar na ito, paano ito magiging iyo? Sabi ni Ben Yeager, nagkukunwaring kamangmangan. Anong sabi mo? Si Ding Xinglong, na nakasanayan na sa paaralan at hindi sanay sa gayong pagsuway, ay sinabi ito habang hinahawakan niya ang damit ni Ben Yeager, handang magsimula ng away. Sa sandaling iyon, biglang tumahimik ang silid-aralan. Pumasok sa classroom ang isang babaeng mahabang buhok na may hawak na mga textbook. Nang makita siya, binigyan ni Ding Xinglong ng masamang titig si Ben Yeager, pagkatapos ay umupo sa likuran niya. Tumahimik ang lahat, dumating na si teacher, bulong ng isang tao. Pagkatapos, lahat ng lalaking estudyante sa klase ay napalingon sa harapan. Hindi rin maiwasan ni Ben Yeager na umasa, at bumilis ang tibok ng kanyang puso sa nakita. Guro siya ay nakasuot ng isang profesional na suit, na nagniningning ng kagandahan at kagandahan ng isang magiliw at may magandang lahi na babae. Ang kanyang mga mata ay malaki, ang kanyang titig ay dalisay at walang bahid, na nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng katahimikan at kapayapaan nang makita siya. Sa pagtitig sa kanya, nakita ni Ben Yeager ang kanyang sarili na nakatitig, nalilito. Pervert, ngumuso si Fang Rong, na sumulyap kay Ben Yeager. Sino ang tinatawag mong pervert? Paano ako naging pervert? Sabi ni Ben Yeager. Isang tingin lang sa iyong mga mata, at masasabi ng sinuman na ikaw ay isang super pervert, sabi ni Fang Rong na may paghamak. Sige, dahil sinabi mo iyon, mukhang tama lang natuparin ko ang pangalan ng isang pervert, sabi ni Ben Yeager habang iniunat niya ang dalawang kamay at nagsimulang tumawa ng marahas kay Fang Rong. Siya ay tumingin bilang asterisk bilang isa ay maaaring maging. Sa takot sa kanyang mga aksyon, sumigaw si Fang Rong at pinrotektahan ang kanyang katawan, na nakuha ang atensyon ng lahat sa paligid. Si Ding Xinglong, na nakaupo sa likuran nila at may malinaw na view, ay hindi makatiis na panoorin ang isang tao na lantarang nanliligalig kay Fang Rong ng ganoon. Tumayo si Ding Xinglong at pumunta sa gilid ni Ben Yeager, kinuha ang kanyang damit at binuhat siya. Naghahanap ka ba ng kamatayan o ano? Ang biglaang pagliko ng mga pangyayari ay nagpaiwan sa buong klase sa nakatulala na katahimikan. Hindi ako naghahanap ng kamatayan, mangyaring huwag mo akong patulan, nagkunwaring takot na takot si Ben Yeager. Nang makita si Ben Yeager na nakadamit tulad niya at kumikilos na natatakot, ang mga tao sa paligid ay nagpasya na ang taong ito ay isang pushover. Hindi nila siya napansin kanina. Nang makita ito, si Fang Rong ay nagulat din. Hindi dapat ganito kaina ang bodyguard niya. Anong ginagawa niyong dalawa? Hindi mo ba alam na may klase ka? Teacher, saway niya sa sandaling iyon. Itong batang ito. Itinuro ni Ding Xinglong si Ben Yeager, may sasabihin sana. Teacher, iligtas mo ako, gusto ako ng batang ito, malungkot na pakiusap ni Ben Yeager. Nang makita ito, lumakad si He Jing. Ding Xinglong, bitawan mo siya, matigas na sabi ni He Jing. Pinandilatan ni Ding Xinglong si Ben Yeager na may nagngangalit na mga ngipin, ngunit hindi siya naglakas loob na suwayan si He Jing at atubiling bumitaw. Anong pangalan mo? Hindi pa kita nakikita noon, tanong ni He Jing kay Ben Yeager. Hello, Teacher He, kakalipat ko lang dito, sagot ni Ben Yeager, na nakatitig kay He Jing na may ekspresyon ng isang sabik na matutong mag-aaral. Kung bago ka lang dito, huwag kang manggulo. Mag-aral kang mabuti, at kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling lumapit sa akin, sabi ni He Jing bago tumalikod para maglakad pabalik sa lectern. Salamat, guro, tiyak na pupunta ako sa iyo kung may kailangan ako, nakangiting sabi ni Ben Yeager. Pupunta ako sa iyo kahit na wala, naisip niya sa sarili. Tiyak na marunong kang magpanggap, sabi ni Fang Rong na may paghamak sa sandaling umupo si Ben Yeager. Kailan pa ako nagpanggap? Ako ay isang mabuting mag-aaral na nagsusumikap para sa pag-unlad araw-araw, sabi ni Ben Yeager na may magandang tingin. Inilibot ni Fang Rong ang kanyang mga mata sa kanyang ngunit hindi ito nagsalita.
Hindi pa lang inilantad ni Rongrong ang kasinungalingan ni Ben Yeager dahil ayaw niyang malaman ng kanyang mga kaklase ang tungkol sa background ng kanyang pamilya, ni gusto niyang malaman nila na ang gwapong estudyanteng ito sa tabi niya ay bodyguard niya. Mabilis na lumipas ang isang 40 minutong klase. Hindi pa naramdaman ni Ben Yeager ang mabilis na paglipas ng oras. Binabalaan kita, itigil ang pagsunod sa akin, o ilantad kita, pagbabanta ni Fang Rong, pagkatapos ay kinuha ang kanyang mga libro at lumabas. I-save mo ito. Sino ang sumusunod sa iyo? Susundan ko si Teacher He, ngumisi si Ben Yeager. Sampain si Fang Rong ng fervor sa ilalim ng kanyang hininga at pagkatapos ay umalis. Bagamat sinabi ni Ben Yeager na hindi niya siya sinusundan, ginagampanan niya ang papel ng bodyguard ni Fang Rong at kailangan niyang tiyakin ang kaligtasan nito, kaya binalak niyang sundan siya mula sa malayo. Sa tingin mo aalis ka rin, anak? Mapanuksong sabi ni Ding Xinglong. Ang panahong ito ng klase ay naging matinding pagpapahirap para sa kanya, ganap na kabaligtaran ng naramdaman ni Ben Yeager. Hindi niya naramdaman na ang klase ay magtatagal ng ganito katagal. O sige, may pag-uusapan pa ako kay Rongrong, kaya aalis na muna ako, sabi ni Ben Yeager, na sinasadyang i-provoke siya.